Mananatiling maulan sa ilang bahagi ng kanluran ng Luzon, inaasahan pa rin ngayong araw. Pero mas manaka-naka na lamang mararamdaman. Pero ang alinsangan, mas tuloy-tuloy pa rin na maiiral sa ekstremo de Luzon. Ilang bahagi sa South de Luzon at Eastern Visayas at Mindanao, gaya ng ating strike probability, inaasahan ang surface trough development at magpapaulan sa Eastern Visayas at Mindanao. At bagong weekly strike probability of extended tropical cyclone probability, ngayong linggong ito, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, May 6, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga, alas 11 sa isna ng umaga. Bagamat mas patuloy pa rin ang maalinsangang panahon, lalo na dito sa Metro Manila, pero magiging madalas nga lang talaga ang mga localized thunderstorms natin sa Luzon at ilang-ilang bahagi ng katimugang parte ng bansa. Which is nangyari nga po yung huli nating Genesis forecast na kung hindi man tropical cyclone ang mabuo dito, yung surface trough naman ay magdadala ng malawakang ulan dyan sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao, which is nangyayari na nga po ngayong araw. Tatalakayin natin yan may konti. Sa ngayon ay as of 11:05, may 157 lightning strikes ang aktibo ngayon sa aking lightning detection system at medyo may malapit dito sa Metro Manila. Nakakapasok lamang na mga localized thunderstorms. Pinakamalapit sa amin so far ay nasa 77 km ito ang layo at tuloy-tuloy pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat. Kung titingnan natin ang detalye, ang pinakamalapit dito sa amin sa Caloocan o Metro Manila, dito sa karagatan ng bandang Rosario Otanza, Cavite. May isang kidlat dyan na malapit. Ayan, nakikita po natin. Ibig sabihin yan po ang so far pinakamalapit na distansya. The rest, sa bandang hilagang silangan pa rin ng Luzon, makikita natin dito sa bandang Santa Ana, Cagayan, sa may baybayin. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagkidlat at nagtatriangulate po. At dito naman sa silangan ng Zambales, kaya kahapon niratrat na mga pagkulog at pagkidlat dyan. So sana walang tinamaan dahil nakaranas po kayo ng malawakan din na pag-ulan. Wala masyado so far sa may bandang Visayas, pero kung titingnan natin dito ay may mga namumuuna namang mga aktibong lightning strike. So ingat po sa mga kababayan natin. Kung i-review natin ngayon ang huling record natin dahil very stable na po yung aking lightning detection system. At makikita natin sa strike ratio ay malawakan ang naging pagkidlat kahapon po ng hapon at nag-maximum ito hanggang kagabi. Umabot ng 800 counts per hour ang inabot namin sa Caloocan. Yan. So within 24 hours, grabe po ang naging counts per hour namin. Yan. Ito yung mga count receive signals. So mas marami, more than 10,000. Pero sa ating stroke ratio by distance ay napakarami pa rin ang naitala. Nasa 5,528 total lightning strikes. So ang dami po ang maging pagkidlat yan. Kasama na yan yung cloud to ground at cloud to cloud po na lightning strokes. Hanggat may nadedetect po na magnet interference, nadedetect yan at nare-record. At makikita na po natin, by distance in kilometer, maximum maabot ng 1,500 to 2,000 kilometer ang layo na naaabot ng aking reception. So very stable po. At yung percentage napakataas po na nearer capture ng aking device, kaya mabot ng halos 90% at total of 5,528. Makikita natin northeast ang bearing ratio at southeast pa rin ang bearing ratio. So mag-ingat po ang lahat at mula sa ating Doppler radar imagery, may mga water vapor muli na nabubuo dyan, lalo na dyan sa may bandang Isabela at Quezon Province. Asahan muli ang mga localized thunderstorms anytime. At nakataas ang ating thunderstorm advisory, well, courtesy sa data feed dyan ni Pag-asa, kasama na ang NCR as of 10:15 a.m. Nakataas ngayon dito sa bahagi ng Laguna, yan, kasama malamang ang Metro Manila na naman. Kasama ang Quezon, lalo na sa Mulanay, San Narciso, Panukulan hanggang Bordeos.
magpe-persist daw ang effectivity nito within 2 hours po. So medyo maghanda at mag-iingat po just in case. At sa may bandang Visayas area naman, nakataas din ang bahagi pa rin ng Palawan. Well, as usual po yan. At sa may bandang Occidental Mindoro, within 30 minutes ang maapektuhan. Hanggang dyan sa dulo ng Brooks Point daw abot. Sa Friono, Española, Taraceli, abot daw within 1 to 2 hours yung effectivity. So ingat pa rin po sa mga pagkulog at pagkidlat. Sa ating current conditions, overcast, gloomy at mahangin ngayon. So binago ko po yung animation. Yan. Para mas maganda naman ang presentation at makikita po yung representation na mahangin dito sa amin sa Caloocan. At nagbalik uli sa hazy ang paligid. So partly cloudy ang umiiral sa amin ngayong araw. At base sa ating forecast ng prediction in 3 days, inaasahang 100% pa rin ang tsansa ng pag-ulan at expected ang mga localized thunderstorms pa rin maghapon. Ganon din hanggang Miyerkules at Huwebes, magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Localized thunderstorms po ang madalas at expected yan tuloy-tuloy this week. Sa ating lowest temperature nitala na weather station kaninang 5:52 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa. So medyo nakaramdam tayo sa Metro Manila kagabi ng medyo chilling na temperatura kagabi. Mabot kami sa 25.2 degrees Celsius, ang pinaka-lowest namin, 5:52 AM po yan. Pero kahapon, grabe naman ang aming init na ine-record kahapon, mabot ng 36.9 degrees Celsius. So halos 37 degrees Celsius ang naging outside air temperature namin. Kaya grabe, naging pinakamataas ang aming naging temperatura na heat index kahapon. So kung titingnan natin sa heat index, pinaka-highest ang naitala namin this month, 53.3 degrees Celsius maximum heat index o pinaka-delikadong init pandama sa amin sa Caloocan. Buti na lamang medyo inulan kami. So dahil sa heat index na hindi inaasahan na umabot sa ganung kataas, tingnan natin yung magiging forecast natin ngayong araw. As of 8:57 AM sa amin sa Caloocan, so far 41.8 degrees Celsius ang extreme caution namin so far. Pero sa forecast, inaasahan daw aabot sa 44 degrees Celsius ngayong 11 o'clock na heat index. Inaasahan, pinakamataas na yun ngayon sa amin hanggang alas 12 po ng tanghalian. So hopefully ay mangyari dahil kahapon hindi nangyari yung ganung kababa. Well, hindi namin inaasahan na aabot sa extreme danger ang naging heat index namin kahapon sa Caloocan. Pero halos hindi naman naramdaman dahil nagsama rin kaagad ang biglang pagkulog at pagkidlat sa amin kahapon. So despite na sobrang init at malagkit-lagkit na init kahapon, bigla rin napalitan ng medyo comfortable dahil nga po nakaranas kami ng pagkulog at pagkidlat. Kung titingnan naman natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, unahin muli natin ang Lawag, Ilocos Norte. Expected heat index forecast ninyo ngayon dyan, 42 degrees Celsius. At inasahang aabot sa 43 degrees Celsius, pinakamataas daw na magiging heat index forecast ninyo dyan ngayong tanghali ng 12 o'clock PM. Sa bandang Tugigaraw naman, ang inaasahan ninyong heat index ngayon dyan ay nasa 43 degrees Celsius, ang mataas ngayon ninyo as of 11 o'clock, pero aabot pa yan ng 44 degrees Celsius ngayong 12 o'clock PM. Yan ay po yung inaasahan ninyong maximum heat index. Samantala, sa may bandang Santiago, Isabela naman, expected heat index sa inyo 44 degrees Celsius, so mas mataas pa. At inaasahan yan na yung pinakamataas ninyo na heat index ng 11, tatagal yan hanggang 1:00 ng hapon. So wag din masyadong magbibilat. Sa may bandang Dagupan naman, sa Pangasinan, inaasahan 42 degrees Celsius po ang pinakamataas ninyong heat index ko par ngayon. Pero aabot pa yan sa, actually yan ang pinakamataas ninyo. Hanggang alas 12 po yan ngayong tanghali. So mainit pa rin at mataas pa rin ang inyong heat index. Sa Central Luzon naman sa Tarlac, well, inaasahan 44 degrees Celsius din ang heat index ninyo dyan. At yan na po ang pinakamataas ninyo dyan sa may Tarlac. So, medyo bahagyang bumaba po yung heat index sa inyo sa Central Luzon. Pero pasok pa rin yan sa heat danger, kaya delikado pa rin magpa-dehydrate mga folks. Malamang mayroon kayong forecast na uulanin siguro dyan, kaya medyo bumaba yung forecast ng heat index. Sa may bandang Batangas naman, kung titingnan natin yung heat index, 43 degrees Celsius po. Pero aabot po yan ng 44 degrees Celsius. Highest heat index mamayang 12 o'clock PM po yan, mamayang tanghali. So mataas pa rin. Silipin naman natin ang San Jose, Occidental Mindoro, kung mataas uli.
Well, tumaas nga po uli, 42 degrees Celsius ang inyong heat index at yan na po ang pinakamataas ninyo ngayong umaga. At gradually bababa rin yan mamaya. So, delikado pa rin at napakataas pa rin ang heat index ninyo dyan. Expected po na hot humid pa rin kahit na ganyang kataas. Sa may Cebu naman, ang inaasahan ninyong heat index ngayon dyan, aabot sa 43 degrees Celsius. Yan na po yung pinakamataas ninyo ngayong araw hanggang alas 12 po yan ng tanghali. Sa may Mindanao naman, sa may bandang Davao City, pinakamataas ngayon sa inyo so far as of 11, 34 degrees Celsius. So medyo mababa, medyo comfortable na maituturing ito. Yan, wala naman tayong nakikitaan dito maghapon na aabot sa 40 degrees Celsius. So despite na comfortable na matatanggap ng katawan natin dito, pero nasa extreme caution pa rin. So medyo ingat na lamang, lalo na sa mga senior natin na mas sensitibo ngayon sa matinding init despite na ganyan lamang ang taas na 34 degrees Celsius. Sa Zamboanga Peninsula naman, especially Zamboanga City, expected forecast ngayon ninyo dyan ay 39 degrees Celsius at mukhang yan na yung pinakamataas ninyo ngayong maghapon po. Hindi naman siya aabot ng mahigit sa 40 degrees Celsius ang heat index. Bagamat extreme caution, delikado pa rin masyadong magbibilad at uminom pa rin na maraming tubig dahil mataas pa rin yan na maituturing at matindi pa rin ang alinsangan yan. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes and past 24 hours, nangunguna ang Tugigaraw sa grabe ang init, 38 degrees Celsius po ang kanilang temperatura dyan. So halos mga pangalawa kami sa Caloocan. At sa Baguio City naman sa lowest temperature, halos balik na naman sa 17.8 degrees Celsius na almost stationary palagi. At sa Inuna naman, ang Maasin ay nakaranas sila ng 64 mm na total rainfall. Pero kami sa Caloocan, bagamat nagkaroon ng localized thunderstorms, hindi naman kami nakaranas ng buhos ng ulan kahapon. So nanatiling nasa 25.8 mm pa rin ang total rainfall namin sa Caloocan. At bago ang lahat, nanatiling unsettled yung ating geomagnetic field base sa ating space weather status. So expected KP5 index o more ang inaasahan natin. So very persistent. Ang alert level nito kaninang umaga pa 7:48 AM po. Ayan, oras natin sa Pilipinas. Inaasahan natin ang impact o primarily forward 60 degrees geomagnetic latitude uli, especially north pole and south pole po yan. Mahihinang power grid fluctuation. So expected yan. Kasama na ang minor impact ng mga satellite operations, yung GPS lalo na. Minor lang naman ito at mas mararamdaman niyang epekto niyan kasama na ang auroral activity sa may bandang Michigan at Maine sa US. Sa ating NOAA KP Index breakdown naman, inaasahan hanggang G1 o 5 KP Index daw ang inaasahan nating pinakamataas na KP Index ngayong araw. Well, dahil yan sa patuloy nung active levels since noong May 6 ngayong araw at tatagal yan hanggang bukas ng May 7. Dahil na rin yan sa influence ng solar flare. So wala naman tayong inaasahan na solar radiation at nasa 45% ang chance ng ating radio blackout. Well, medyo maliwanag lang yung sikat ng araw, yung solar activity niya. So medyo nagmo-moderate po yung ating solar wind velocity. Umaabot ng 788 at may pagkakataon na umaabot pa ng halos 889 km/s yung solar wind speed. So expected dahil may nakatutok nga po sa atin na malawakang sunspot na CAR 4979 o 4079. At yung iba maliliit lang naman kagaya ni 4081 at 4082. So ito, wag sanang biglang magbugayan ng malakas na CME para kalmado lang ang impact sa atin sa Earth. Sunspot number natin 108, so medyo katamtaman na malaki yung effect ng sunspot at sa ating cast index o geomagnetic KP index forecast, nasa natin maglalaro hanggang unsettled hanggang active geomagnetic field by May 9, 2025 po. Ayan hanggang KP4 index daw. Kalmado naman ang ating solar X-ray flux at yung proton flux, bahagya lamang nagkaroon ng propagation, yung kanyang 10 mega electron volt propagation, pero agad-agad din itong naging kalmado. Malamang malaki yung tutok kasi nung malaking sunspot natin sa Earth. So bahagyang nagkaroon ng fluctuation sa ating solar photon flux.
Pero makikita natin, mas agresibo lamang ang ating geomagnetic activity at medyo kaya namang i-handle ng ating magnetosphere. Hindi naman sobra ang distortion sa ating magnetosphere. So, nakakayanan ng ating magnetic field sa Earth. At yung TEC range ay katamtaman, mas mataas lang ang concentration sa may bandang Papua New Guinea at wala naman masyadong epekto sa Pilipinas. Sa atin namang plasma density, normally ay makikita natin dito since kahapon hanggang ngayong araw medyo bahagyang tumaas ang stereo A ng radial velocity at bahagya namang nagmo-moderate lamang yung plasma density niya. So naglalaro lamang dahil sa impact ng CME at medyo lihis naman sa Earth kahit papaano. Medyo nagsa side to side at vertical lamang ito. So medyo aangat lang yung ating radial velocity at maaring umabot pa ng more than 650 km/s yan by May 7 to May 9. So, medyo kaya pa naman yan. Huwag lang biglang magkaroon ng malawak ang plasma density. So, wala tayong nasa na D-region absorption at yung ating poor HF conditions natin ngayong umaga, 40 to 80 meters lamang at sa gabi naman ay between 10 to 12 meters lamang. Sa ating outside humidity, 76%. So, medyo moderate po ating concentration. Huwag naman sana tumaas ang temperatura para hindi na naman tumaas ng husto ang ating heat index. Bumaba ito ng 7% since last hour pero mukhang thunderstormy tayo dahil nasa 1,008 hectopascals ang ating barometric reading. So, tuloy-tuloy pa rin ang thunderstormy sa atin. Babagal ang pagbaba nito since last hour. Magmas po tayo dahil unhealthy for sensitive groups ngayon ang ating air quality, 103 index po tayo or equivalent sa particulate matter 10, 40.85 micrograms per cubic meter. So grabe po ang pollution, magmas po tayo dahil malamang grabe po ang nagkaroon ng ating heat inversion. Karoon tayo ng matinding heat inversion siguro kaya nagkakaroon tayo ng unhealthy sensitive group na air quality ngayon. Nasa minimum low po tayo pero pataas na po ito. May mahigit 5 hours pa po or bandang alas 4 mahigit pa ng hapon ito magha-high tide. So kung sisilipin natin yung almanac natin, yung ating sea level, kung magiging mataas pa rin ba base sa ating tropical cyclone assessment monitoring for significant wave height, nanatiling kalmado naman ang ating karagatan. Wala naman tayong masyadong maalon na karagatan so far pero ingat sa bugso po ng easterly trade wind pa rin, yung gale force wind na dadala po niyan. So, wala namang problema sa tinding alon po. Ingat na lamang sa gale force winds na magiging dala nito. At sa atin namang almanac sumikat ang haring araw kaninang 5:31 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:14 PM. At sa ating moonrise and moonset, nasa 65 illuminated na po. 65% illuminated waxing gibbous na po. So, wala pa. Negative 26 degree pa lang ang kanyang elevation. So, maya-maya pa pong hapon ito magmo-moonrise, 1:17 PM. At kinabukasan na po na madaling araw ng 1:58 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Martes hanggang bukas ng Miyerkules, patuloy pa rin ang localized thunderstorms sa partly cloudy at inaasahan ang mga pag-ulan. 100% chance pa rin ang naka-indicate dito ngayong araw at hanggang bukas ng Miyerkules. At pare-pareho nakataas ang forecast natin ng tropical localized thunderstorms po. So mag-iingat po ang lahat at inasa natin na highest and lowest temperature expected natin maglalaro 33 to 34 degrees Celsius daw. Hopefully ay mas mababa pa. And lowest temperature expected natin maglalaro 27 to 28 degrees Celsius. Base naman sa ating local weather advisory na natiling minomonitor pa rin o considering low pressure area pa rin daw kay Pag-asa ito na nasa around 660 km west-northwest ito ng Coron, Palawan. Pero remnants na lamang yan ni 99W. Hindi ko na siya nakikitang invest na siya. Remnants na lamang yan o trough na nagdudulot po ng pag-ulan. Well, kung titingnan naman natin, at least 40% ang nakikitaan na posibleng magkaroon pa ng strike probability o yung maapektuhang area na yan sa may bandang West Philippine Sea, sa may kanluran ng Palawan. So, 40% chance na posible pa rin mabuo yan as invest muli. Well, tingnan po natin mga folks dahil dynamic naman kasi ang lumalabas na data, anytime within 6 hours ay maaring magpalit agad ng status. Pero inaasahan natin malayo na yan sa kalupaan ng bansa kung ito man ay maging isang invest muli.
So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Yan, ilo-load po natin yung water vapor. Makikita natin sa water vapor ay yung remnants ni 99W. Makikita natin, nagkakaroon pa rin siya ng medyo sirkulasyon dito. Yan. Pero ito'y palabas na po o nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayan. Medyo kumikilos ito pa northwestward o west-northwestward. Yan, yung remnants na yan. So, yung pinaka-outer band nito na posible pa rin magkaroon ng mga kalat-kata pag-ulan at localized thunderstorms, lalo na sa kalurang bahagi ng ating bansa sa Luzon, dyan sa may bandang Zambales, Tarlac, at bandang Olongapo area. Expected pa rin magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms yan. At dahil sa ganda ng kanyang circulated pool, ay maapektuhan nito yung paghatak nito sa ating ilang southwesterly trade wind. Kaya kahapon yung aming bearing sa aking wind speed direction, lumalabas south-southwest o southwest po ang direksyon ng hangin. So makikita natin dahil siguro dito sa remnant na nagkakaroon ng circulation pool habang kumikilos ito palayo. Ayan o, kitang-kita naman. So kaya siguro kay pag-asa na natili pa rin siyang low pressure area pa rin. Pero makikitaan ang malawakan na water vapor dito sa ilang kanlurang bahagi ng Northern Luzon na magdudulot pa rin na maulap at inaasahang mga pagkulog at pagkidlat. Kung sisilipin naman natin ilang bahagi sa Northern Luzon ay kung uulanin pa rin ang parte na ito, lalo na sa bandang Ilocos Norte, medyo may forecast kayo ngayon yan na uulanin, mga mahihinat katamtamang pag-ulan, kabilang nasa may bandang Zambales po. So expected ang mga localized thunderstorms. Pero rest ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province hanggang Nueva Vizcaya ay katamtaman din ang lagay ng panahon. So maaraw pa rin sa inyo at humid at patuloy pa rin ang matinding sikat pa rin ng araw despite na moderate. Magkakaroon lang kayo ng mga ilang partly cloudy hanggang dyan sa may bandang Dagupan at Tarlac o Central Luzon area. Sa may bandang silangan ng Northern Luzon, bagamat katamtaman tayo ngayon dyan, anytime magkakaroon kayo ng maulap at mga localized thunderstorms din, lalo na sa may bandang Quezon Province, especially dyan sa may bandang Kasiguran, Aurora, nakakaranas ng mga pagkulog at pagkilat at mga mahihinat katamtamang pag-ulan. Kabilang na ang Baler, Aurora, pababa na yan hanggang dyan sa may bandang Gabaldon, Dingalan at maaring umabot pa yan sa may bandang Panukulan, isla yan ng bandang Polillo Island. Pero mula sa may bandang Central Luzon, pababa ng Metro Manila at Calabarzon area, katamtaman din tayo. So medyo overcast, gloomy tayo at maaraw pa rin ang panahon. So tuloy-tuloy pa rin ang maalinsangang panahon natin, mga folks. Kabilang na ang buong bahagi ng South Luzon, despite na medyo magiging partly cloud dito sa Mosikaw ding iiral sa atin, mula dyan sa may bandang Quezon Province, Camarines Norte at ilang bahagi ng Camarines Sur. Bagamat dito sa may bandang Bicol Region, mula Iriga, papasok ng Legazpi at Sorsogon, nagiging mas maulap kayo dyan at nakakaranas ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Medyo pabugso-bugso lamang ang pag-ulan dyan. Base na rin sa surface trap na umiiral ngayon dito sa may bandang eastern part ng Visayas. Sa may Europa, bagamat katamtaman din ang panahon, medyo maaraw na sa inyo dyan mula sa may Mindoro and the rest ng Palawan, pero asahan din ang mga ilang partly cloud dito sa mostly cloudy. So nakataas pa rin ang forecast ng localized thunderstorms, especially sa Puerto Princesa, Batara sa Balabac at ilang areas ng Kalayaan Group of Islands. So medyo ready, lalo na maming hapon sa mga biglaang pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkilat. The rest ng Southern Luzon mula Marinduque, Romblon at Masbate, magiging maulap din ang inyong panahon dyan. So isolated rain showers din, scattered rain showers lalo na iiral, lalo na sa may bandang Masbate. Yan, at ilang parte ng Romblon. Pagpasok ng Visayas area, well, kung natatanda ninyo ay nag-forecast na tayo sa ating tropical cyclone strike probability. Kung hindi man maging isang low pressure ito, yung trough nito ay maapektuhan nga po ang bahagi ng Eastern Samar region, which is nangyari na nga po. At nakakaranas tayo ngayon dyan ng mga moderate and heavy rain showers sa buong silangan ng Visayas area. Kasama na ang buong Northern Samar hanggang southern part ng Samar na yan. Moderate to heavy rain showers ngayon na naranasan ng mga taga-Borongan Eastern Samar hanggang Guian Eastern Samar. Ingat na lamang sa mga biglaang flash floods at may mga kasama yan ng mga pagkulog at pagkidlat. Damay na rin ang buong Southern Leyte at ilang bahagi sa Northern Leyte, Tacloban at Ormoc. Ingat po sa potential na pagbaha po dahil malawakan po ang heavy rain showers na umiiral dyan. At kung titingnan natin ng detail using heavy rain potential, ay makikitaan na malawakan ang magiging heavy rain potential sa area na yan.
Ayan, makikita po natin ay malawakan na heavy rain showers ang umuulan ngayon sa may bandang Borongan, Eastern Samar and the rest ng Eastern Samar at Southern Leyte. Siyempre, damay-damay na rin ang bandang Tacloban at Ormoc ngayon yan. So, ingat po sa mga pagbaha ha. Huwag sanang magkaroon ng pagguho ng lupa. Apektado na rin ang bahagi ng Cebu at Bohol. Ingat po sa biglaang malakas na pag-ulan dahil nagtatabas po pakanluran ang trough na ito. Kung natatanda ninyo, nung nakaraang araw ay nag-report na tayo sa ating tropical cyclone strike probability nito. Kung hindi man magiging low pressure area ito, yung maapektuhan na dala ng trough nito ay maapektuhan sa area na ating binanggit nung isang araw. Which is nagtugma naman po yung forecast. Ayan, no? At mula naman sa bahagi ng Negros region, mas maulap ko ngayon dyan, very gloomy. Asahan din ang mga mahina at katamtamang pag-ulan ngayong maghapon. Ganon din sa may bandang Panay Island, kasama ng Iloilo. Despite na magiging overcasting gloomy tayo dyan, expected din ng mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan na may kasalamang pagkulog at pagkidlat. Maulan din ang maasahan dyan sa bahagi ng Surigao region, sa Mindanao, hanggang dyan sa may bandang Agusan del Norte hanggang Agusan del Sur. And the rest ng eastern part ng Mindanao, makakaranas kayo ng mas maulap na himpapawirin na may kasamang mga moderate and heavy rain showers. Especially dyan sa may bandang Bislig, pababa na yan ng bandang Hinatuan, Boston, Katiil hanggang dyan sa dulo ng Davao Oriental po. Moderate to heavy rain showers po, ingat po sa mga pagbaha, kasama na ang buong bahagi ng Agusan del Sur, Compostela Valley, sakop ng Davao de Oro. So maaaring maapektuhan na rin ng mga pag-ulan ang Davao del Norte, ang City of Davao at ilang bahagi sa ilang areas ng Davao Occidental. Yan. Ingat na lamang po sa mga potential na pagbaha dahil magiging mas maulap kayo ngayon dyan sa Mindanao, kabilang na ang Sorsogon area, sentro ng Mindanao at northern part ng Mindanao. Very gloomy rin ang parte ng Lanao del Norte hanggang dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula, bagamat mas moderate kayo dyan, asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog lalo na sa hapon sa gabi o madaling araw. So, importante po ang payo ngayon sa inyo dyan sa Mindanao. Kabilang na ang Zamboanga City hanggang dyan sa dulo na ng Basilan at Hulusulo na magiging partly cloudy to mostly cloudy at scattered rain showers na may mga pagkulog at pagkidlat din ang iira. So, very gloomy po ang parte ng Mindanao at Visayas area, especially dyan sa may bandang silangang bahagi na nung isang araw pa natin na ibanggit sa strike probability na maapektuhan ang area ng Eastern Samar, which is nangyayari na ngayong araw. Pero the rest ng bandang Luzon, medyo partly cloudy sa may bandang Metro Manila at Southern Luzon, pero mas moderate and fairly weather naman sa nalalabit na extreme Northern Luzon. Magkakaroon lang kayo ng mga ilang kalat-kat na pag-ulan dyan, bunsod pa rin ng ilang series ng surface trap, lalo na sa kanlurang bahagi ng Zambales at sa silangan naman ng Northern Luzon. At since wala naman tayong binabantayan ng anumang aktibong low pressure area o tropical cyclone man lang, diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring para sa update natin, lalo na sa ating tropical cyclone genesis, dahil mas dynamic po yung data feed ngayon ni ECMWF, kaya ginagamit na natin. Mula sa ating West Pacific Basin ay wala naman tayong namamataan, so diretso agad tayo. Yan, wala tayong masyadong anomaly dito na napapansin. Sa Global Spectral Model, ganon din. Pero may mga surface trap nga po na umiiral sa silangan, which is tumutugma naman sa ipinapakita ng tropical cyclone strike probability natin. Ayan, makikita po ay nasa 30% na maapektuhan ang Eastern Visayas at Mindanao, which is nung isang araw at kahapon ay nabanggit na rin natin yung forecast niyan, which is makikita nyo at nakita nyo naman yan sa ating Facebook page. Bahagyang nasa around 20% pababa ang kalurang bahagi ng Visayas, at mas mababa sa 10% naman kasama na ilang bahagi ng Southern Luzon, Camarines Norte, Metro Manila hanggang Central Luzon po. Mababa po. Sa ngayon, ang medyo mataas, around 30%, ang bandang Eastern Samar region, Leyte, yan. Yung Eastern Samar at Leyte ang medyo nasa 30% na maapektuhan, which is nararanasan ng ninyo ngayon ang mga malawakang ulan, kaya ingat po mga folks. Hindi naman ibig sabihin na magkakaroon ng tropical cyclone. Ito ay mga probability lamang, including genesis, kung sakali man na naging bagyo yan. Kung hindi man at surface trap lamang, yung maapektuhan na pag-ulan ay makikita pa rin dito sa prediction, which is nangyari nga po na inuulan ngayon ang buong Leyte at Samar region. So sa mga susunod na mga araw, or within 96-hour period, makikita natin dito, naglalaro lamang sa hanggang 30%
yung maaring aabutin o pinakamataas na maapektuhan, kabilang na ang Central Visayas at bandang Palawan po. So between yan ng May 5 hanggang May 9 po yan. Yung extension yan, yung extended forecast yan within 96-hour period po yan. So at least makikitaan natin na tiling mababa yan hanggang sa susunod na 96-hour period na magkaroon man na may pamumuo na mga at least tropical wave. Pero yung surface trap o yung strike probability ng surface trap na may dalang ulan, maaring maapektuhan base dito sa ating Genesis. So malinaw na malinaw yan mga folks, at inuulan na nga po ang Eastern Visayas. Sa ating weekly tropical cyclone strike probability, ito yung similar kay Pag-asa sa kanilang tropical cyclone threat potential, yung ginagamit nilang Genesis. Kaya lang ito, mas dynamic po ito dahil every 6 to 12 hour o every 12 hours po, nag-a-update kagad yung forecast nito. Nagbabago-bago kagad. Yun. Kahit na sabihin nating weekly po ang forecast nito, pero within 12 hour po ay nagpapalit-palit ang forecast. Kaya nagbabago-bago pa rin yan. So very dynamic po yung extended forecast range nito kumpara sa tropical cyclone threat potential ni Pag-asa. Again, hindi po binabantayan ito para sa forecast na magiging bagyo ha, yung mga ganyan ha. Hindi ibig sabihin yan, magiging bagyo yan. Sinasabi lamang dyan yung possible na passing ng tropical cyclone strike probability. So, hindi ibig sabihin po nito, magiging bagyo yun ha. Ibig sabihin lang yan, kung sakaling naging bagyo, maapektuhan ng bagyo yung area na yan. Pero kung hindi naman siya naging bagyo at naging surface trap lamang, kagaya na lamang ng binabantayan ngayon ni Pag-asa na natiling low pressure area, makikita ang 30 to 40% na maapektuhan ng area na yan. So kung ulan man ang dala niyan, alam na natin ang maapektuhan ang kalurang bahagi ng bansa natin. Yun po ang ibig sabihin ng extended range forecast o yung tropical storm probability. It doesn't mean tropical cyclone agad yan, hindi po. Kasi ang surface trap din kasi maaring magbunga yan ng isang tropical cyclone development. Minsan hindi siya nagiging tropical cyclone, minsan nagme-maintain lang siya as surface trap. Gaya nga po ni 99W, hindi naman siya naging active low pressure area, di ba? Pero yung surface trap niya nagdala po ng malawakang ulan dito sa bahagi nga po ng Visayas mula noong isang araw. Kaya matindi pa rin o maganda pa rin yung ginagamit natin yung tropical cyclone strike probability na ito. Para nalalaman natin yung mga lugar na maapektuhan. Pero kung mapapansin ninyo, yung kanyang forecast Genesis, yan po yung mga posibleng area na maaring may mabuo dyan sa paligid na yan na anumang active low pressure area o tropical wave. Ayan o, meron nga dito. Kaya lang 5% lamang to 10% chance. Napakababa. So kung gusto nyo malaman yung mga susunod between May 5 to May 19, makikita ninyo dyan yung extended forecast nya. Ito yung halos katapusan na. Makikita dito, may mga panibagong anomaly na naman tayo, pero at least mga 20 to 30% chance na may mga madedevelop dyan. Well, kitang-kita naman natin, ITZZ na po yan. Ayan, At unti-unti nang nagkakaroon na tayo ng paramdam ng southwesterly trade winds dito. Kaya nagkakaroon na dito na medyo accumulated water vapor. Ayun So, mapapansin natin between May 5 to May 19 o halos ba magkakatapusan ng May ay nagbabago na po yung ating klima na naman. Pero since mapakalayo niyan, ang medyo mas malapit na forecast ay ito. Yan, between May 5 to May 12, 2025 po yan. Ito, medyo makikita natin mababa lamang ang tsansa. Pinakamataas na 30 to 40% chance kung magiging low pressure area ito. Kung hindi man, yung maapektuhan ng lamang ng surface trap ang magpapaulan. So mukhang malayo na yun sa atin sa bansa just in case. Wala naman sa ating mean sea level pressure, ay wala tayong nakikita na anumang tropical wave na mababa sa 1,008 hectopascals. Yan. Dito naman sa bandang Papua New Guinea, 1,006 hectopascals. So around ng intertropical convergence zone. So normal po yan. Pero sa ating computer-generated tropical cyclone probability, makikita natin dito yung models, makikita natin ay wala tayong inaasahan na anumang tropical wave. Yan, hanggang May 30 na po yung forecast niyan. Kay ECMWF naman ay makikita natin yung pinakahuling latest niya
ay wala rin tayong nakikitaan na anumang tropical wave. Pero yung ITZZ, within this week, mag-generate yan. Ayun, no? So, iiral na naman yung ITZZ at magpapaulan na naman sa may bandang Mindanao niyan. Ayun, may mga ilang tropical wave pa, oh. Yung parang ripple na yan, oh. Yan, oh. Ayan, yung mga parang ripple na yan na nakikitaan ninyo, tropical wave po yan. Ayan, mga tropical wave po yan. Yan, yung pattern na yan. Makikita natin along ng intertropical convergence zone. Yung mga tropical wave na yan ay yan yung mga parang palatandaan kasi na posibleng magkaroon ng Coriolis circulation, na posibleng biglang magkaroon ng active Coriolis circulation anytime. Depende na lamang yan sa galaw ng temperatura sa dagat at yung biglang vertical niya. Kasi makikita mo nagro-rolling siya sa dagat. So, depende. Pag nagkaroon ng vertical wind shear yan, itinaas niya yan, ay ayun, magkakaroon tayo ng low pressure area. So, depende na lamang yan. Yan, medyo manmanan natin itong mga tropical wave na to. Yan. Mahina pa naman, hindi pa naman siya nagkakaroon ng vertical wind shear. So, baka anytime biglang magkaroon yan. Sa ngayon ay wala pa, negative pa talaga. Kay Nabjen naman ay ganun din na pinapakita. Medyo may mga surface trap lamang dito alongside ng intertropical convergence zone. Forecast din dito hanggang May 12 to May 13, 2025 po yung forecast. So magiging maulan pa rin ang parte ng Mindanao at Eastern Visayas niyan. Pero sa ngayon, wala pa rin tayong nakikitaan na anumang agresibong tropical wave o anumang low pressure area. So negative talaga mga folks. So mukhang this week wala tayong inaasahan na anumang sama na panahon na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ulat lindol, so far ay medyo may mahina lang tayo na-detect dito kaninang mga bandang 7:01 o 7:02 AM kaninang umaga. Probably siguro mga magnitude 3.9 yan o magnitude 4, tingnan natin. Pero after nyan, may mga ilang typical lows lamang na-detect ng aking seismometer hanggang kagabi. Pero so far, wala namang aktibo na malalakas na mga pagdinig na nadedetect ng aking long period seismometer sa Caloocan. Diretso agad tayo sa data feed box. Well, wala naman so far. Pero kung titingnan natin base sa ating seismometer, mga bandang alas 7 yan, may nadetect. So tingnan natin, mga 7. Wala. Mga 6:15 lamang kanina ang pinakamalapit. So, walang mga bandang alas 7. Wala. So, ano yung oras na yung alas 7 na yan? Ba't may mahinang pagyanig? Pero walang nadedetect dito. Well, walang triangulation. So, maaring local earthquakes ito. Pero dahil mayroong amplitude na nadedetect, maaring dulot lamang yan ng isang local pero malayo na pagyanig. Pero wala kaming nadedetect. Base rin dito sa data feed ni PBox. So, wala po. At wala ring magnitude 4.0 na nadedetect dito sa data feed ni PBox. So, wala tayong namataan pero may mga ilang mahihina at moderate na paglindol kaagad ang naitala natin. Sa real-time world seismic monitoring natin, silipin natin yung nagaganap na pagyanig pa rin dito sa South America. Tuloy-tuloy pa rin ang mga pagyanig niya at tuloy-tuloy pa rin ang mahigit 100 na po. More than 500 na daw ang aftershocks dyan. So ingat po mga folks, kung may mga Pilipino tayong nakatira dyan sa may bandang Drake Passage pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks. At wala naman so far na bagong malakas na mga pagyanig ang na-detect so far. So kung bibilangin natin yung total earthquakes natin ngayong araw, and for the month of May 2025, kung ilan na po, Antay natin mag-load po. Medyo kinocompute pang muli yung latest earthquake natin ngayong araw. So for the month of May 2025, nasa total of 197 earthquakes na po tayo. 185 dito sa magnitude 2.0 pataas, 12 sa magnitude 4.0, at so far wala naman tayo naitala na kahit isa pang magnitude 5 o magnitude 6 na paghinig. So medyo konti pa lang naman, pero marami-rami rin kagad na naitala na mga magnitude 4.0 pataas. So medyo mag-ingat pa rin tayo mga folks. At marami pa rin ang cluster na pagyanig kaagad sa may bandang Mindanao pa rin. More than 108 na po ang total earthquake dyan sa may bandang Visayas at Mindanao kumpara sa Luzon. So medyo mag-iingat pa rin tayo mga folks, despite na medyo kalmado muna ang mga pagyayanig ngayon dito sa may bandang Mindanao area. Maging alisto pa rin mga folks dahil may mga
marami na kaagad ang mga minor to moderate earthquakes sa area na yan. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, May 6, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, May 6, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong araw sa ating report. Well, makikita naman dito palagi na very dynamic naman so far. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa pinaka-reading mismo ng aking aparato sa Caloocan para kung gusto nyo makasiguro. At sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.